sisters, gagawa. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pati na po sa lahat ng kapatid natin sa iba't ibang parte po ng ating bansa, Tarlac, hanggang Nueva Ecija, Ila, ganoon din po sa iba't ibang parte po ng mundo. Lahat ng kapatid na nasa iba't ibang bansa ngayon na patuloy pong sumusubaybay sa ating live streaming. God bless you po sa inyong lahat sa gabi ito. Talakayin po natin ngayon itong aklat po ng 1 Corinthians chapter 12 para lalo po nating makita lahat ng mga kaloob ng Panginoon sa kanyang church at sa bawat isa sa atin meron pong pangako ang Lord na ibibigay po ng Lord ang mga kaloob na ito sa mga sumasampalataya. Katatapos po ng ating mini crusade o barangay crusade sa lugar po ng Nueva Ecija, sa Saragossa, Nueva Ecija, at sa barangay po ng Del Pilar. Kaya magandang gabi po sa lahat ng kapatid natin dyan sa Saragossa. At salamat po sa ating Panginoon. Tagumpay po ang kanyang krusada. Bagamat napakaikling panahon ng ating preparation, halos more or less 2 weeks lang ata ang preparation ng crusade. Subalit binigyan tayo ng Panginoon ng malaking tagumpay. Marami po ang tumanggap sa Panginoon at ngayon meron na pong gawain doon sa mismong barangay na yon tuwing Huwebes. Kaya ngayon nanonood po sila sa ating live streaming. Magandang gabi po sa inyong lahat. At talakayin po natin itong unang Korinto 12 para makita natin itong salita ng Diyos tungkol sa mga kaloob, itong mga greater miracles. Kasi maraming tao na hindi na naniniwala po sa milagro. Hindi na raw panahon ng mga miracles ngayon dahil panahon lang daw ng mga apostoles yun. Pero ang totoo mga kapatid, ayon sa banal na kasulatan, hindi po lumilipas ang milagro ng Lord. Habang nandito ang church sa mundong ito, sabi ni Jesus, "Heaven and earth shall pass away, but my words shall never pass away." Hindi po lilipas ang salita ng Diyos. At ang miracles, signs and wonders, ay salita ng Diyos yan na sinabi niyang gagawin niya sa last days. Okay, babasahin ko po sa 1 Corinto 12. "Now concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant." Sabi niya, "You know that we were Gentiles, carried away unto these dumb idols, even as you were led. Wherefore I give you to understand that no man speaking by the Spirit of God calleth Jesus accursed, and that no man can say that Jesus is the Lord, but by the Holy Ghost." Liwanag po ito. "Now, there are diversities of gifts." Sabi dito, merong iba't ibang kaloob ang Panginoon. "But the same Spirit. And there are differences of administrations, but the same Lord. And there are diversities of operations, but it is the same God. It is the same God which worketh all in all." Maganda. Verse 7, "But the manifestation of the Spirit," ito po ang manifestation ng Holy Spirit, "it is given to every man to profit with all. For to one is given by the Holy Spirit the word of wisdom." Number 1, the word of wisdom. Number 2, to another the word of knowledge by the same Spirit, by the same Holy Spirit. To another, faith by the same Spirit. To another, the gifts of healing by the same Spirit. To another, the working of miracles. Tingnan niyo po yung sinabi ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo ay puspos po ng kaalaman dito. Siya po, tinanggap ni St. Paul ang revelation ito, yung fullness ng revelation. Kaya alam niya yung
mystery ng church at yung mga gifts, yung mga the elements inside the church of God, siyang nag-reveal nito. Sa Efeso, sa Corinto, sinabi niya itong operation ng Holy Spirit. Sabi niya, nagbibigay ang Panginoon ng kaloob na pagpapagaling at working of miracles. Ang dito mo, ang working of miracles is a raw gift ng Holy Spirit sa iglesia. Kaya hindi pwedeng sabihin ng iba na ang miracle lumipas na. Ang totoo, karamihan sa nagsasabi niyan, yung mga, alam niyo na, yung dahil wala silang mga kaloob sa Lord, mga kapatid, maraming ganyan. Kaya kinakalaban nila itong aral na ito. Tulad halimbawa ng ito po, hindi wala tayong kinakalabang mga pananampalataya, kinokorek lang natin yung maling aral. Hindi ba may nagtuturo po na ang healing daw, ang miracle, lumipas na. Hindi pa po lumipas yan. Ang miracle hanggang ngayon available pa rin. Sabi ng gawa, binibigay ng Diyos ang Holy Ghost sa mga nananampalataya at sumusunod sa Kanya. Kaya nga, ang Holy Ghost, ang Holy Spirit o Holy Ghost, ito po ang gumagawa ng miracles. Kaya pag sinasabi nila, ang miracle wala na, lumipas na. Mga kapatid, hindi po totoo yun. Hindi po, para pag sinasabi nilang ang Diyos wala na. Para pag sinasabi nila sa panahon natin, ang Diyos hindi na kumikilos, hindi na naghihimala. Maling-mali po yun. Ang totoo, ang Diyos napakalapit sa atin. Sabi nga ng salita ng Diyos, humihinga tayo, nabubuhay tayo dahil sa Espiritu ng Diyos na nasa atin. Kaya nga ang milagro, available pa rin. Kaya hindi na nagmamanifest sa iba o hindi nakikita sa iba, hindi nagpapahayag sa kanilang mga ministry dahil ayaw nilang paniwalaan. Mahalaga po na paniwalaan natin ang mga kaloob ng Espiritu Santo. Siyang po ito. Sinabi rito, may kaloob na karunungan. Number 1, no? Sabi rito about verse 7. But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal. For to one is given by the Holy Spirit the word of wisdom. Ito ang unang kaloob. Napakahalaga ng wisdom. Ang totoo, ito ang pinaka-importante sa lahat. Sabi nga ng Proverbs, wisdom is the principal thing. Pinakamahalaga raw na sangkap ay ang wisdom. Mga kapatid, bakit mahalaga? Kapag meron kang wisdom, makikita mo, mauunawaan mo lahat ng mysteries. Ang Word of God, punong-puno ng mysteries. Pag binasa mo ang Bible, makikita mo yung mga nakatagong mystery sa Bible. Pag meron kang gift of wisdom, tulad ni Prophet Daniel at Prophet, sino pa ba yung may wisdom? Si Prophet Joseph. Yung mga mystery, halimbawa, may panaginip tulad si Joseph na naginip po ang hari, walang makapag-interpret sa dream ni Pharaoh, na hari ng Egypt. Kaya si Joseph po ang nakapagpaliwanag dito. Lahat ng wise men ng Egypt, hindi nila na-interpret ang dream ng hari. Tanging si Joseph lang po, ang lingkod ng Diyos, na Bartolina nung panahon yon ang naka-interpret. Kaya nga po, itinaas siya ng Diyos mula sa pagiging preso, ginawa siyang tagapamahala ng hari sa kanyang mga ani, no? At pagkatapos, pinromote siya ng hari at hanggang sa ginawa siyang Prime Minister ng Egypt. Siya po ay tinaas ng Diyos. Bakit? Dahil sa wisdom na binigay ng Panginoon sa kanya. Sabi ng Bible, ang wisdom ang magtataas sa inyo. Ang wisdom, sabi rito, babaguhin ka ng wisdom. Gagawin kang great man of God, great person.
kapag nasa iyo ang wisdom of God, ang Holy Spirit ng karunungan, mga kapatid, magtatagumpay po kayo kahit saan kayo pumunta. Gagabayan ka ng wisdom. At pag merong mga dreams, may nanaginip, ano bang ibig sabihin ng panaginip ko? Ako raw hinahabol ng maraming aso o pinapana ng isang masamang tao. Anong ibig sabihin nito? Mga kapatid, pag may wisdom ka, maiintindihan mo yung panaginip. Mai-interpret mo yung mga mysteries. Nasa Bible po yon. Yan ang wisdom. At doon ka makakakuha ng maraming knowledge. Pag meron kang wisdom, ang susunod, magkakaroon ka ng knowledge. Kasi maunawaan mo lahat ng bagay. Lahat ng binabasa mo, maiintindihan mo. Pangalawa, nagbibigay ang Lord ng kaalaman. Kaloob na kaalaman. Ano yung kaalaman? Ang kaalaman, mga kapatid, ito yung binibigyan ng Lord ng mga revelations. No? Bawa, pinaunawa sa iyo ng Lord ang isang mystery sa Bible. Dahil meron kang wisdom. Yun ay kaalaman. Nakuunawaan mo yung mga mysteries. Sabi nga ni Apostol Pablo, sabi ni Apostle Paul, sa 1 Corinthians 13, kahit ikaw ay may kaloob na kaalaman, kaya na uunawaan mo lahat ng mysteries. Yan. Ngunit kung wala kang pag-ibig, wala namang kabuluhan, sabi niya. Kailangan may pag-ibig din. Kaya mga kapatid, ito ang sabi ng Apostol Pablo, ang karunungan o ang kaalaman, yun po yung nakakaunawa ka sa mga mysteries. Merong na-interpret mo na ang Bible. Alam mo ang ibig sabihin ng Daniel 70 weeks. Naunawaan mo ang mystery ng the mystery of halimbawa, itong the 7 vials of God. The mystery of the 7 trumpets of God. Naintindihan mo yun, may kaalaman ka. The mysteries of the 7 ano ba ito? Ang daming 7 sa Revelation. The 7 seals of God. Mystery yan. The mystery of the 4 horse of the apocalypse. Ang misteryo ng 4 na kabayo sa Revelation chapter 6. Kapag naunawaan mo yan, naintindihan mo, kaalaman po yan. Yan ang tinatawag ng Lord na gift of knowledge. Mahalaga po yan. Ang knowledge, ang wisdom, pag nagsama po yan, meron kang knowledge, meron kang wisdom, ano ang lilitaw? Discernment. Magkakaroon ka ng discernment. Isang kaloob din ng Lord. Kung meron kang wisdom, madali ka nang magkaroon ng knowledge. Susunod ang knowledge. Pag meron ka ng wisdom at knowledge, lumalago ka sa Lord, magkakaroon ka ng discernment. Kaya nga, napakahalaga ng wisdom. Yan ang susi. Okay, pang-apat. Nalaman na natin yung discernment, no? Kasama rin yun. Excuse me. Pang-apat, to another faith by the same Spirit. Pang-apat, meron kang pananampalataya. Ngunit, iisang Espiritu ang nagkaloob, ang nagbigay, ang Holy Spirit din. Manifestation lang po ito ng Holy Spirit. Nagpapatunay na ang Panginoon nasa iyo. Na ang Diyos nasa iyo. Yan po ang mga kaloob na ito. Kaya faith that could move mountains. Pwedeng magpalipat ng mga bundok. Sabi ng Biblia, ang pananampalataya pwedeng magpalipat ng mga bundok. Makasolve ng mga problema. Ibig sabihin ng Lord. Okay, pang-lima, at iba pa, to another discerning of spirits, to another diverse kinds of tongues. Tingnan niyo po, iba't ibang wika. Ito, hindi rin pinapaniwalaan po ng iba ito. Sabi nila, yung speaking in tongues, panahon lang ng mga apostol yan. Wala na ngayon yan. Nung panahon ng apostol, sa Book of Acts, chapter 2, binuhos ng Lord ng Holy Spirit, nagsalita ng iba't ibang wika ang mga apostoles. Yun, sabi nila, panahon lang ng apostol, ngayon wala na yan. Sabi ko sa kanila, saan niyo po ba nabasa yan? Na ang speaking in tongues wala na. Sabi nila sa Corinto 13, iba yun, pagdating daw ng ganap, pagdating ng perfect, sino ang perfect? Si Jesus Christ. Pagdating ni Jesus Christ,
at na-rapture ng church, wala nang speaking in tongues. Bakit po? Ang isa na lang ang lengguwahe sa langit. Ang lengguwahe sa langit, na babanggitin natin, siyempre yung language sa langit, yun ang sasalitay ng mga anak ng Diyos. Kaya, yun ang sinasabi ng Bible. Lilipas lang ang tongues kapag dumating na ang ganap. Yung perfect, si Jesus. Maliwanag po yun. Pero hanggat narito ang church, sabi ng Biblia, ang manifestation ng 9 gifts ng Holy Spirit, hindi po mawawala yan. Nawawala lang yan pag hindi ka naniwala. Maraming churches na ganyan, ayaw maniwala sa speaking in tongues, kaya hindi nila nararanasan ang kaloob. Dahil ang Lord, ibibigay lang niya ang kaloob kung tayo naniniwala. Okay? Okay, tuloy po natin. Isang patunayan ko pa itong tongues, no? Na ang speaking in tongues ay kaloob na binigay ng Lord. Unang Korinto 14, pakinggan natin si Apostol Pablo tungkol sa operation ng Holy Spirit sa church. Pinaliwanag niya kung ano ang gagawin nyo pag kayo nagkakatipon sa loob ng iglesia. Kapag kayo raw ay nagkatipon, ito ang binigay ni Apostol Pablo na set of order. Kumbaga, no? Sabi ni Paul, sabi ni Apostol Pablo, okay, sa inyong gagawin, verse 20, 1 Corinthians chapter 14, laktaw tayo, dito tayo sa 26. How is it, then brethren? Ano ang gagawin nyo pag kayo nagkakatipon? When you come together, every one of you has a psalm, sabi nito. Bawat isa sa inyo may awitan. Kaya nga pag psalm, may joyful songs, may pagsamba, praise and worship. Sabi ni Paul, kailangan may awitan. Ano pa? Has a doctrine. Merong mga aral ng doctrine. Halimbawa ngayon, ang topic natin, the gifts and the fruits of the Holy Spirit. Yan ang topic natin. Yan ang doctrine ng Lord. Ngayon, sabi ni Pablo, may mga ngaral ng doctrine. Has a tongue. Hindi na mo, sabi ni Pablo, merong magsasalita ng iba't ibang wika. Sinabi ni Apostol Pablo ito. Has a revelation. Merong magpa-prophesy. Magbibigay ng revelation ng Lord. Ano pa? Has an interpretation. Meron namang interpretation, sabi niya. Sabi nga ni Paul, pag walang interpretation, wag nang laksan yung tongues, no? Manahimik na lang. Let all things be done unto edifying. Amen. Gawin niyo lahat ng bagay sa ikalalago ng bawat isa sa church. Okay. Tuloy ko po, dito, laktaw tayo dito sa 30. Ito sinamarize niya na kumbaga binigyan niya na yung kanyang conclusion dito. Sabi ni Paul sa kanyang conclusion, wherefore, sabi niya, no? Wherefore, therefore, brethren, covet to prophesy, sabi niya. Nasa inyo na kayo'y makapagpropesiya. And forbid not, ang linaw, forbid not, huwag niyong ipagbawal, forbid not to speak with tongues. Linaw po ito, huwag niyong ipagbawal ang pagsasalita ng iba't ibang wika. Amen. Ang linaw po nito sinabi ni Paul, but let all things be done decently and in order. Yun lang po sinabi ni Paul. Kaya lang gawin yung maayos. Huwag yung lahat kayo nagtatangs. Kaya lang pag may nagtangs, 2 or 3 lang, sabi niya sa Korinto 14. Malinaw po ito. Sabi niya, forbid not to speak with tongues. Ang linaw. Merong speaking in tongues sa church. Kaya nga, yung nagsasabi, yung tongues, lumipas na yan. Yung tongues na yun, hindi na sa Diyos yan, sa demonyo na yan. Sabi ng iba, humahatol pa. Hinahatulan nila ang tongues daw sa demonyo. Hindi totoo yun. Ang tongues, biblical, nasa Bible, nasa salita ng Diyos.
Pag sinabi mo ang tongue sa demonyo, parang sinabi mo ang salita ng Diyos, demonyo na. Huwag po tayong hahatol ng ganon. Kung wala kayong manifestation ng Holy Spirit sa kaloob na speaking in other tongues, huwag na po nating hatulan. Huwag na lang nating hatulan. Mag-pray tayo na nawa ang Lord iparana sa inyo ang kaloob na ito. Kasi siyam ito na hindi mawawala sa iglesia. Kasi po sa church, nararanasan namin lahat ito. Ang Lord nagmamanifest ang kanyang wisdom. Ang Panginoon nagmamanifest sa church ito ang kanyang knowledge. Yung mga mysteries sa Bible, nire-reveal niya sa atin. Alam natin ang mystery, alam natin ang prophecy sa last days. Yun ang knowledge, no? Kasama ang wisdom. Faith, na pwedeng magpalipat ng bundok, that can move mountain, no? Kayang binibigay din ng Lord ang gift of faith. Nasa church din ang faith. Katatapos ang krusada sa Nueva Ecija, mga kapatid, talagang kahit mini crusade lang, kahit barangay crusade lang, kumilos ang kapangyarihan ng Diyos, lahat ng may sakit nagsigaling. Lahat po. Unang gabi, lumapit ang isang may insomnia. Payat na babae. May edad na. Hindi po ako makatulog. May insomnia siya. Ang dami niyang sakit. Nagpa-doktor na siya. Iba-ibang doktor ang pinuntahan. Hindi siya nakatulog. Hindi nakakatulog. Kaya makikita mo, malalim ang mata. Payat na payat. Kawawa. Nagpapanalangin siya. Nagpalehan siya ng unang gabi. 2 gabing crusade. Biyernes at Sabado. Pinag-pray namin. Kinast out ko yung devil, yung demonyong insomnia. Sa pangalan ni Jesus, demonyong insomnia, ngayon din, inutusan kitang lumayas sa babaeng ito. In Jesus' mighty name. Alam niyo mga kapatid, kinabukasan, tuwang-tuwa siya dahil nadama niya yung kagalingan. Nawala yung sakit na nararamdaman niya. Umiiyak, umuwi masaya. Kinabukasan, pangalawang gabi, last night ang crusade, dumalo uli. Kala ko magpapalehan sulit. Nagpatotoo lang. Sabi niya, ako'y magpapasalamat lang, sabi niya. Kagabi po, nakatulog na ako ng mahimbing. Wala na ang aking insomnia. Nakatulog na po ako, tuwang-tuwa siya. Glorify niya ang Panginoon. Grabe. Yun ang kapangyarihan ng Lord sa crusade. Talagang gumawa siya ng miracles, greater miracles. Libre, walang bayad. Mga hindi nakakakita, nakakita. Mga katarata, tinanggal ng Lord. Pagkabulag, ano pa? Isang pipi, mga kapatid, kinulam, umurong ang dila, mga kapatid, hindi siya makabigkas. Pero 2 gabi, nagsalita siya, at kagabi, nag-amen siya. Amen! Sabi niya, talagang purihin ko ang Panginoon. Kinulam lang demonyong masamang spirito lang yun. Ngayon, ang sabi niya, a-attend na raw siya ng gawain doon. Dahil kamag-anak pala siya ng isang kapatid na in-invite nila ngayon po. Mga kapatid, purihin ng Lord, tagumpay ang krusada. Na-revive lahat ng kapatiran. Maraming dinagdag ang Diyos sa kanyang church. Kaya sabi ko, napakabuti talaga ng Panginoon. Yun ang tinatawag ng Lord na sumunod na kaloob. Gifts of healing and the working of miracles. Yan ang mga kaloob sa siyam na kaloob. Kaloob ng pagpapagaling, kaloob na gumawa ng himala. The working of miracles. Yung bulag, pag nilehans mo sa pangalan, rebukin mo yung demonyong pagkabulag, thou demons of blindness, I bind your power. I command you right now to get out, cast out of her eyes. In Jesus' mighty name. Mga kapatid, yung mga mata binubuksan ng Lord, nakakakita. Nakakakita na po, malinaw na po ang paningin ko. Grabe po. Kaya nga, hindi pa lumipas ang milagro. Dito po mapapatunayan na ang miracles hindi po lumipas. Hanggat na dito ang church, hanggat hindi pa tayo na-rapture, ang milagro ng Lord patuloy na kumikilos sa kanyang church. Sapagkat ang miracle, yan ang kailangan natin sa last days, lalo na sa panahon ng Antichrist.
mga kapatid. Kaya, purihin po ang Panginoon sa maraming himalang ginawa ng Lord sa kanyang crusade. Kaya, sabi nito, balik tayo sa chapter 12, to another, the gifts of healing. Nagbibigay ang Lord ng kaloob na pagpapagaling. Nilehas mo yung anak mo na may lagnat, sa pangalan ni Jesus, gagaling ang may sakit. Marcos 16, anong sabi ni Jesus? Ang mga tandang ito ay susunod sa mga magsisampalataya. Mark 16, mula 15, sabi ni Jesus, ipangaral niyo ang aking ebanghelyo sa lahat ng tao. Ang sumampalataya sa ebanghelyo ay maliligtas. Nasa pananampalataya ang kaligtasan. Ngunit ang hindi sasampalataya ay parurusahan, sabi ni Jesus. Nagsasalita ang ating Panginoong Jesucristo bago siya umakyat sa langit. Tapos na siyang mapako sa krus, nabuhay na siyang muli after 3 days. At nang magpaalam na siya, sabi niya, ipangaral niyo na ang ebanghelyo sa lahat ng tao sa mundo. Ang sumampalataya ay maliligtas. He that believeth and is baptized shall be saved. But he that believeth not shall be damned, sabi ni Jesus. Kaya kailangan ng palataya tayo sa ebanghelyo, sa salita ng Diyos. Tayo po'y maliligtas. 16. At susunod, at ang mga tandang ito, sabi ni Jesus, ay susunod, makikita sa mga mananampalataya. Ang mga believers pala, yung mga mananampalatayang anak ng Diyos, meron palang tanda, sabi ni Jesus. Sa pangalan ko, magpapalaya sila ng mga demonyo. Magpapalaya sila ng mga evil spirits, demonyo ng sakit, tulad ng cancer, leukemia, asthma, diabetes, TB, goiter, arthritis, sakit sa puso, hepatitis, sakit sa bato, sakit sa atay, sakit sa bituka, lahat ng sakit, gagaling po, sabi ni Lord. Ipapatong nila ang kanilang kamay sa mga may sakit at sila'y gagaling. Pwede mong palayasin ng devil, ang demonyo ng cancer. Sa pangalan ni Jesus, susunod po yan, mawawala ang cancer. Mga kapatid, alam niyo ba ang cancer ay gawa ng demonyo? Gawa po ng demonyo, nireveal po ng Diyos ito. Ang cancer hindi pangkaraniwang sakit. Meron isang demon possessed na nagpatotoo dahil siya po ay inalipin ng demonyo, binigyan daw siya ng cancer dahil merong nakitang butas ang kaaway. Kaya mga kapatid, huwag kayong magtatanim ng sobrang galit o galit. Kasi pwedeng gamitin ni Satan yan para gawin niyang butas, daan, para mabigyan ka ng cancer. Mga kapatid, pwedeng palayasin yan sa pangalan ni Jesus. Kasi ang cancer, marami pong may cancer na meron akong kilala dito sa Bataan. Nakasama ko nung araw nagkaroon ako ng negosyo sa Aklat nung baguhan tayo sa Lord. Ang pangalan niya Beth Sampana. Sana nga marinig niya ito eh. Si Beth Sampana, kapartner ko sa business sa Aklat, dahil meron akong book company, itong Aviva Book Company, tapos yung kila Beth naman Marian Book Company, pinagsama po namin. Kaya napakagandang malakas pong kumita, kaya lang hindi kalooban ng Lord. Pinahinto ako ng Lord. Sabi ng Diyos sa akin, nangusap ang Lord sa akin sa dream, hindi kita tinawag para magnegosyo. Tinawag kita para mangaral ng Ebanghelyo. Pinahinto ko po yung business na yun, kahit malakas. Itong kapartner ko, isang araw, nagkasakit. Nagkaroon siya ng cancer sa dibdib. Si Beth Sampana, nagkaroon siya ng cancer. Sabi ko, ini-invite ko na magpag-pray, magpapanalangin.
sa church, ayaw niya kasi sabi niya, kasi po ako'y isang saksi, sabi niya, bawal sa amin yan. Kaya ang gagawin ko, gagamitin ko lang yung mga herbal na tinitinda nila. Tapos nagpapadoktor sa Manila pa kasi malakas siyang kumita, pinagpala, nagpapadoktor sa Manila, sa Quezon City. Kaya si Beth Sampana po, yun lumala yung kanyang cancer. Sabi ng doktor, hindi na natin makukuha sa gamot. Kailangan tanggalin na natin ang isang dibdib mo. Tanggalin na natin para hindi lumipat sa kabila. Hindi na mahawa. Kung wala na pong pumayag siya. Alam niyo mga kapatid, tinanggal nila yan, okay, nakapagtrabaho ulit siya. Lumipas ang more or less 3 buwan, bumalik ang cancer, lumipat sa kabilang dibdib niya sa babaeng ito. Naku, sabi niya, yun na po, umina na naman yung katawan, naratay na naman. Nang magpa-check up uli, sabi ng doktor, naku, sabi niya, kumalat ang cancer sa isang dibdib mo. Lumipat, sabi niya. Kung tutuusin, kung yun cancer cells lang na ordinaryo, hindi nalilipat sa kabila dahil nga tinanggal na Dahil na-diagnose siya, doon lang nakita ang cancer sa isa. Sa isa, wala. Pero nang tanggalin ang isang dibdib niya, 3 buwan, more or less, lumipat sa kabilang dibdib niya. Kaya nagkaroon uli ng cancer yung isa. Sabi ng doktor, wala na tayong magagawa. Kailangan tanggalin na natin yung isa. Wala nang choice, wala nang remedy. Mga kapatid, ang nangyari, pumayag na siya. Tinanggal yung 2 breast niya, no? Alam niyo nangyari? Lumipas po, more or less 3 buwan uli. Na umayos siya konti lang, mga ilang buwan lang, lumakas siya. Pero maya-maya naratay uli ng hina ang buong katawan, hindi na makatayo. Alam niyo kung bakit? Nang magpa-check up siya muli, sabi ng doktor, nakita namin, ang cancer mo kumalat sa baga, sa matris, sa iba't ibang organ ng katawan mo, kumalat ang cancer sa iyo. Kaya sabi niya, wala na kaming magagawa. Na siya, nagpa-chemotherapy na. Kinikemo siya, chemotherapy. Nalagas lahat ng buhok sa kanyang katawan, mga kapatid. Napakalakas na therapy, no? Talagang kawawa. Makita mo, nakatalokbong yung ulo niya dahil nakalbo siya. Alam niyo, mga kapatid, umiiyak siya. Wala na. Pagkatapos, parang sinumpa. Talagang, pati asawa niya, meron siyang kinakasama. Mga kapatid, may 2 silang anak. Iniwan pa ng kanyang kasawang si Francis. Kaya nga, awang-awa ako. Pinasyalan ko siya nung nakaratay na siya. Sabi ng mga doktor, binibigyan ka na lang namin ng taning na 3 buwan para mabuhay. Beth Sampana, mamamatay ka na. 3 months na lang, hindi ka natatagal. Nakaratay na, hindi na siya makatayo. Kasi na-chemo Alam mo, chemotherapy, napakalakas na gamutan niya. Talagang hindi nakayanan ng katawan. Naratay siya. Dinala sa, pinasyalan ko sa Bataan. Sabi ko, Beth, pumunta ka sa church, ini-invite kita. Ang Panginoong Jesus ay nagpapagaling. Mahal ka ng Diyos, sabi ko. Ini-invite kita. Gusto ko pumunta ka sa church, ipakita mo sa Lord na magpakumbaba ka. Kahit malayo ang Pampanga, pumunta ka, sabi ko. Pinunta namin sa Bataan para lang dalawin ko, naawa ko. Dati kong kapartner sa negosyo. Alam niyo mga kapatid, sabi niya, pag-iisipan ko, sabi niya, kasi saksi ako sabi niya. Sabi ko, Beth, walang mawawala sa iyo. Hindi ko naman sinasabi sa iyo, aalis ka sa saksi. Ang ino-offer ko sa iyo, kagalingan. Ang Panginoong Jesucristo ay nagpapagaling. Walang gift of healing ang saksi. Sabi ko, subukan mo si Jesus. Alam niyo mga kapatid, nag-isip siya, anong mawawala sa iyo? Hindi, subukan mo.
Kawawa ang dalawang anak mo kung mamamatay ka. Alam niyo mga kapatid, araw ng Sabado, siguro na pag-isip-isip niya, wala na siyang pag-asa. May taning na ang buhay, tatlong buwan na lang, mamamatay na. Biglang dumating, habang nagpa-practice ang choir sa mga awitin, kinabukasan, dahil araw ng Sabado, dumating si Beth, nakasakay siya ng van, binubuhat na lang. Binubuhat na lang po. Hindi na siya makalakad ng diretso. Binubuhat na lang ng dalawa katao. At nung nakita niya ako, hindi na nagsalita. Nakatalokbong siya kasi wala na, nalagas na lahat ng buhok niya. Nakatalokbong siya. Nung makita ako, hindi niya na sinabing ipag-pray mo ako. Sumusuko na ako. Susubukan ko sa Jesus. Hindi niya sinabi yun. Ang nakita ko, umiyak na lang siya nang umiyak. Wala na, sabi niya, parang naunawaan ko na, susubukan ko sa Jesus. Kung totoo. Ayun, pinahinto ko ang choir. Sabi ko, hinto muna sa practice. Samahan niyo kami sa prayer. At pray kami lang para hindi maingay. Kasi di ba practice, maingay yung awitan. Sabi ko, tumigil muna kayo sa practice. Pag-pray natin sa bed, manalangin tayong lahat. Nilihans ko po yan. Hiningi ko ng awa sa Lord. Pagkatapos, kinast out ko ang devil ng cancer sa kanyang buong katawan. Nirebuke ko ang demonyo ng kamatayan at demonyo ng cancer sa kanya. Pinalayas ko in Jesus' mighty name. Alam niyo, kumilos ang Lord. Nadama ko ang grabing kapangyarihan ng Diyos sa oras na iyon. Naawa ang Panginoon sa kanya. Maya-maya tinanong ko, kumusta ka na ngayon, Beth? Nagsalita po. Halos hindi na nagsasalita. Lumakas po ako, maayos na po ako. Lumakas ako. E di pag uwi niya, malakas ako. Sumakay sa van, masayang-masaya. Nagpasalamat ako sa Lord kasi sumuko siya. Sumuko siya kay Jesus Christ sa Panginoong Jesucristo. Tuwan-tuwa ako. Kaya nung umalis, lumipas po ang isang linggo. O may isang linggo. Dumating muli sa church, dumating muli tanghaling tapat. Doon pa lang sa highway po, sa daan pa lang sumisigaw na siya. Pastor, sabi niya, Pastor. Sumisigaw siya. Ang lakas ng boses. Magaling na po ako, sabi niya. Nakita mo si Beth, talagang nakaayos. Talagang maayos na siya, talagang hindi na mahina. Naglalakad siya mag-isa, hindi na binubuhat. Mga kapatid, nakapantalo na maong, tapos nakita mo talaga, masiglang. Pastor, pinagaling na po ako ng Panginoon. Sabi niya, totoo. Sabi niya, talagang totoo pala ang Panginoong Jesucristo. Pinagaling na po ako ng Panginoong Jesus. Malakas siya, wala ng sakit, wala ng cancer. Mga kapatid, meron na sigurong may 25 years ang nakaraan. Hanggang ngayon, buhay na buhay si Beth Sampana. Lumipat siya ng Malolos, Bulacan, bumili ng bahay doon. Yung mga anak niyang maliliit, mga binata na, mga kapatid, baka may mga pamilya na ngayon. Buhay na buhay, pinagaling po ng Lord yung ating kapatid. Yun ang sinasabi ng Lord na gift of healing at working of miracles. Amen. Yun ang isang kaloob ng Holy Spirit. Gumaling po ang may cancer. Hindi lang yan. Kagabi, nagpatotoo si Sister Belen, meron siyang kapatid na nakapag-asawa sa Pangasinan, Malasike, ang pangalan niya Linda. Itong si Sister Belen Gonzales, siya po ay tinawagan ng may sakit, dahil matagal nang nakaratay sa sakit, yung kapatid niya. Hindi nila alam kung ano ang sakit. Lumalaki yung tiyan niya, hindi nakuha sa Pangasinan kung ano yung sakit. Kaya sabi ng mga doktor doon, dali nyo sa San Fernando, Pampanga, sa JBL Hospital. Kumpleto sa gamit ang JBL. Sabi niya, kumpleto sa gamit. Para ma-diagnose siyang mabuti at gagaling siya. Ginawa nila, sinundo nila sa Pangasinan kasi nakaratay na po eh. Pagdating sa San Fernando, sa JBL, na-confine siya ng matagal. Sinuri siyang mabuti.
Alam niyo ang findings ng mga doktor? Sabi nila, ang findings namin, ang sakit ng inyong kapatid ay cancer sa atay. Cancer na po. At stage 5 na, malala na po. Wala na pong nabubuhay sa ganyan. Yung tiyan niya lumaki na. Kung nakikita niyo yung buntis na mga anak na, ganun si Sister Linda. Buntis siya, talagang maawa ka. Payat na payat. Tapos ang laki ng tiyan. Na yung malalim ang mata, hindi nakakatulog, hindi nakakakain. Mga kapatid, sabi ng doktor, ipakita na po ninyo ang pagmamahal nyo sa inyong kapatid. Bibigyan po namin siya ng taning hanggang 6 na buwan. Mamamatay na po siya. Tingnan nyo. 6 months to live. Napaka-lungkot, nakakalungkot talaga. Umiiyak sila. Inuwi nila yung, pinapirma sila ng doktor at inuwi na nila. Ipakain na po ninyo sa kanya yung gusto niyang kainin. Ipakita na ninyo ang pagmamahal niyo habang buhay pa. 6 na buwan, mamamatay na po yan. Mga kapatid, pagdating sa bahay nila, dinala sa iba't ibang faith healer. Nagbaka sakali sa mga albularyo. Pag sino mang mabalita nilang faith healer, pumupunta sila. Wala na po. Hanggang ang may sakit, naratay na, hindi na kumakain. Hindi na nagsasalita, wala ng boses. Payat na payat. Pero yung tiyan, napakalaki. Kaya kung na-picturean ko lang noon, ang kapatid, napakagandang patotoo. Alam niyo mga kapatid, nangaral ako ng Word of God, pinangaral ko si Jesus Christ. Ang ginawa niya sa krus, kung paano tayo tinubos. Sabi ng Bible, by His stripes, we are healed. Dahil sa mga latay at sugat ni Kristo sa krus, lahat tayo pinagaling niya na. Alam niyo, ito pong asawa niya, nakasubsub sa tabi niya, nakikinig sa Ebanghelyo. Ang nanay niya, nakinig din. Mga kapatid niya, kamag-anak, nandun na lahat. Hinihintay na lang na mamatay. Nakita ko siya, alam mo kung saan nilagay? Iniga nila sa malaking mesa. Mahabang mesa, nakahiga. Yung may sakit, malaki yung tiyan. Pagkatapos po, tinirikan ng 4 na kandila. Yung 4 na sulok ng mesa, tinirikan nila ng 4 na kandila na malalaki. Kulay yellow na kandila. Tapos, siguro, maaaring may pamahiin para hindi na magtagal ang kahirapan. Para mamatay siyang malwalhati. Hindi mahirapan. Kasi sabi ng doktor, wala nang pag-asa, sabi ng doktor. Binigyan siya 6 na buwan para mabuhay. 1 buwan pa lang, nakaratay na. Sa tingin ko, mamamatay na, mga kapatid. Hindi na nagsasalita. Hindi na kumakain. Awang-awa ako, umiiyak yung pamilya. Yung asawa niya, malungkot na malungkot. Yung asawa niya, mahal na mahal ng asawa. Sabi ko, huwag po kayong malungkot. Sa Panginoong Jesucristo, walang imposible. Sa Panginoong Jesus. Pakinggan niyo po ang Ebanghelyo. Nangaral po ako. Sinyal ko lahat ng dapat nilang gawin. Magsisi po tayo sa kasalanan. Ang sakit ay bunga ng kasalanan. Dahil nga po, unbeliever sila. Alam niyo mga kapatid, ayun, pagkatapos tumanggap sa Lord, pinatanggap ko kay Kristo, tinanggap nila ang Panginoon. Nanalangin kami. Pagkatapos nilehans ko yung may sakit. Doon ko nilehans ang nakahiga sa mesa na hindi na nagsasalita. Hindi na nagsasalita ng mahigit 1 linggo. Hindi na kumakain. Mahigit 1 linggo. Ibig sabihin, mamamatay na talaga. Sabi ko sa Lord, pinag-pray ko siya, hiningi ko siya ng tawad sa lahat ng kasalanan. Pagkatapos, hiningi ko sa Lord ang kagalingan niya. Bago ko nirebuke ang demonyong cancer, at doon ko pinalayas ang demonyo sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret. Demonyong cancer, demonyong kamatayan, lumayas ka sa babaeng ito. Ngayon din, lumayas ka kay Linda in Jesus' mighty name. At huwag ka nang babalik kailanman. Alam niyo mga kapatid, pagkatapos ng prayer, tuwang-tuwa. Si Linda, alam niyo, sumigla, nakita ko, nagbulat ang mata. Tinanong ko, Linda, kumusta ka na? Nagsalita si Linda, mga kapatid. Sabi niya, kahit hirap na hirap, Pastor, maayos na po ako.
Nakadama siya ng ginhawa. Nakadama siya ng kagalingan. Praise the Lord. Purihin ng Panginoon. Sabi ko, pinagaling ka ng Panginoong Yesus. Pinadama niya ang kagalingan mula sa Holy Spirit. Kaya nagpaalam kaming masaya. Lumipas ang isang linggo. Isang linggo lang po. Mga kapatid, dumating si Sister Belen, yung kanyang ate. Yung Sister Belen na ito, yung siguro yung Sister Belen noon, baka ang edad ni Sister Belen noon mga 50, more or less 50 anyos. O 45, ganyan. Maraming ganun po, no? Tapos po, bata si Linda, maaaring bunso nila si Linda. Si Linda sa tingin ko nung panahon yun, nasa more or less siguro mga 30, ganyan ang edad niya, 30 anyos. Alam niyo mga kapatid, lumipas ang isang linggo, dumalaw si Sister Belen sa church, dumating siya, sigaw ng sigaw. Parang si Beth Sampana. Sabi niya, Pastor, Pastor. Meron po akong ginagawa noon. Sumisigaw siya, ang narinig ko. Nung makita ko Sister Belen, sabi ko, ano kayang ibabalita nito? Inisip ko, hindi kaya namayapa na si Linda? Sumagi sa isip ko yun Pero naniwala akong pinagaling siya ng Lord. Sabi niya, Pastor, si Linda po. Sabi niya, si Linda. Anong nangyari kay Linda, sis? Yung kapatid ko, si Linda, nagwawalis na po sa bakuran ng nanay ko. Magaling na po siya. Yung tiyan niyang malaki, lumiit na po, wala na. Lumiit na. Parang nagdahilan lang ng pagalingin ni Jesus Christ ang may cancer. Grabe po, greater miracles. Parang nagdahilan lang po. Kamangha-mangha ang ginawa ng Panginoong Diyos kay Linda. Hanggang ngayon, nabubuhay siya. Negosyante sa Pangasinan ngayon, pinagpala ng Lord ang buhay niya. Negosyante siya. May malaki siyang piggery doon sa Pangasinan. Masaya silang mag-asawa. Ang mga anak niya, pinagpala ng Lord. Nakapag-abroad sa iba-ibang bansa. Yan ang ginawa ng Lord. Hanggang ngayon, buhay. Nagkita kami nung isang araw, nung dumating sila yung kaibigan kong kababayan kong kababata kong galing sa Amerika, si Pitik. Alam niyo mga kapatid, dumadang nandun si Linda, bisita nila. Napakataba niya ngayon. Mataba. Healthy. Malakas na malakas. Walang cancer, wala nang sakit. Mahigit na pong 30 years ang nakaraan. Buhay na buhay pa rin si Linda. Working of miracles. Gift ng Holy Spirit. Manifestation po yan ng gift ng Lord. Nagpapatunay na ang Diyos nasa iyo. Pwedeng mag-manifest sa iyo yan. Pwedeng mag-manifest ang wisdom, ang knowledge. Nagpapatunay na nasa iyo ang Panginoon. Kaya itong siyam na kaloob na ito, hindi pa po lumilipas ito. Kagabi lang, ang daming hindi makakita ang nakakita. Pinagaling ng Lord yung mga mata nila. Ang daming sakit ang gumaling. Walang nagpalehan, walang lumapit na hindi gumaling. Lahat po gumaling. Kaya nga, ang milagro ng Lord, hindi pa po lumilipas. Kaya paniwalaan natin ito mga pastors at kayo rin. Kaya ng Diyos. Pwede niya kayong gamitin na miracle worker para maluwalhati natin ang pangalan ng Lord. Kailangan gagamitin mo yung gift to glorify His holy name. To glorify Him. To exalt Jesus. Yun lang po ang ating layunin. Kapag humingi ka ng gift of healing, hindi natin hinihingi yan para may pakita natin na tayo spiritual o may kapangyarihan. Hindi po. Yan po'y kaloob lang ng Lord. Ginagamit yan para lumago ang iglesia. Mapalakas ang mga anak ng Diyos, ma-revive, at mag-glorify natin, maitaas natin ang pangalan ng Diyos. Pangalan ni Jesus Christ. Maluwalhati. Kasi yan ang prophecy sa Malakay. Ang pangalan ng Diyos, itataas ng mga hentil sa last days. I-glorify natin ang kanyang pangalan. Kaya nga mga kapatid, ito lang ang layunin ko sa lahat ng crusade. Tinataas ko lang si Jesus Christ. Yun ang layunin namin. Sabi nga ni St. Paul, ang aking pangangaral, hindi sa galing ng tao,
my speech and my preaching, sabi niya, was not with enticing words of man's wisdom. Sabi niya, for I determined not to know anything among you, not to preach among you. Sabi niya, save Jesus Christ and Him crucified. Wala akong pinangaral sa inyo na anumang aral o karunungan, kundi ang pinangaral ko lang si Jesus Christ at siya'y napako sa krus. At nakita niyo ang aming pangangaral. Sabi niya, when I came to you, I came not with the excellency of speech or of man's wisdom, declaring unto you the word of God, but by the demonstration of the Spirit, of the Holy Spirit, and of power. By the demonstration of power of God. Signs and wonders and miracles. Yun ang tinutukoy niya. Ang pangangaral pala ng mga nagkukrusadang lingkod ng Diyos, may signs and wonders. Para mapatunayan ng Diyos sa mga tao na totoo ang Ebanghelyo. Totoo ang Panginoong Diyos. Amen. Kaya nga, para manampalataya sila. Sabi ni Paul, but by the demonstration of the Holy Spirit and power, so that your faith should not stand in the wisdom of men. Sabi niya, upang ang inyong pananampalataya ay huwag tumingin doon sa galing ng tao. Maraming ganyan eh. Sabi niya, but saan po? Sa kapangyarihan ng Diyos. So that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God, sabi niya. Kundi ang ating daw faith, masasalig doon sa kapangyarihan ng Diyos na pinakita niya. Dahil nakita mo na ang Diyos bumuhay ng patay, nagpagaling ng kanser, pinalakad ang lumpo, nakakita ang bulag, nagsalita yung pipi. Doon maniniwala ang mga tao sa kapangyarihan ng Diyos, na ang Diyos nandun ang Diyos. At buhay at totoo ang salita niya. Kaya talagang tatanggap sila sa Panginoon. Magsisisi yan. Totoo palang milagro, buhay ang Diyos. Kasi alam nilang lahat na tayo walang magagawa. Kung wala ang Diyos sa atin, kahit isang galos lang, hindi natin kayang pagalingin. Di ba mga kapatid? Ganun po. Kaya mahalaga po talaga ang mga gift ng Holy Spirit. Miracles, gift of healing. Huwag nating sabihin, lumipas na yan, kapatid. Maliwanag ang sabi ng Panginoon. Matthew chapter 10, verse 7 and 8. Mula sa verse 1, sabi niya sa Matthew chapter 10, verse 1, at tinawag ni Jesus ang kanyang 12 apostoles. At binigyan niya sila ng kapangyarihan upang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng sari-saring karamdaman. Sari-saring karamdaman at sakit. Sabi rito, at ang sabi niya sa verse 7, at habang kayo nagsisipaglakad, sabi niya, as you go, preach, saying the kingdom of heaven is at hand. Heal the sick. Sabi niya, heal the sick. Pagalingin niyo ang mga may sakit. Commandment ng Lord yan. Utos ng Diyos yan. Pagalingin niyo ang mga may sakit. Heal the sick. Cleanse the lepers. Linisin ang mga ketongin. Raise the dead. Buhay ng mga patay. Cast out devils. Freely you have received. Freely give. Sabi ni Jesus. Freely you have received. Freely give. Yun po ang sabi niya. Tinanggap niyong walang bayad. Pamigay niyong libre at walang bayad. Kaya mga kapatid, malinaw po ito. Ang healing hindi pa lumipas. Dito napapatunayan, mga kapatid, ang tunay na ebanghelyo. Ang tunay na gospel may power. Sabi ni St. Paul, 1 Corinthians chapter 4, verse 20, for the kingdom of God is not in word only, but in power. Sabi ni Pablo. Ang kaharian ng Diyos, ano ba ang kaharian ng Diyos? The word of God. Hindi lang sa salita pinapatunayan, sabi ni Pablo, kundi sa kapangyarihan, but in power. Kaya nga ang true gospel ng Lord,
ay kukonfirmahan ng Lord ng power. Nasa Bible po ba yun? Nasa Marcos 16. At humayo ang mga apostol matapos silang utusan ni Jesus na mangaral. And sabi rito, and they preach everywhere. Itong mga apostles, sabi niya, they preach everywhere. The Lord working with them and confirming the words, sabi rito, with signs and wonders following. Ang linaw po, kinokonfirmahan daw ng Lord ang pinangaral ng mga apostol na gospel ng signs and wonders, miracles following. Maliwanag ang sabi ni Paul, the kingdom of God is not in word only, but in power. Kaya nga, nagsimula na po ang crusade, binalik na ng Lord ang krusada, at excited po ako sa mga crusade dahil tuloy-tuloy na po ito. Buwan-buwan may krusada ang church. Itong ating programang ito, Crusader, kaya nga Crusader of God's Word. Crusader po ang church. Pasimula pa. Mula pa nung pasimula, Crusader na ang church. Iba-ibang lugar na ang ating kinrusada, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, sa Manila. Nag-crusade na po ako kahit sa Manila. Talagang Pangasinan, iba-ibang lugar. Talagang kumikilos ang Lord. Ang mga lumpo, pinalakad niya, bulag nakakita, pilay lumakad, mga kapatid. Pipi nagsalita, bingi nakarinig. Kaya marami na po, marami ng mga himala na hindi na ko na matandaan yung iba. Napakarami ng himalang ginawa ang Lord. Hanggang ngayon po, hindi kumukupas ang kapangyarihan ng Diyos sa iglesia, sa church. Kaya mga kapatid, kapag nagpatuloy po kayo, hindi na maghahari ang sakit sa inyong katawan. Sapagkat pangako ng Lord, sabi niya, di ba sabi niya, kung susundin yung masikap ang salita ng Panginoon yung Diyos. Exodus 15:26, kung susundin yung masikap ang salita ng Panginoon yung Diyos, hindi kita bibigyan ng sakit. Hindi kita padadalhan ng sakit tulad ng pinadala ko sa mga Egyptians. Sapagkat ako ang Diyos, sabi niya, ang inyong manggagamot. Si Jesus po ang ating manggagamot. Kaya pag nagpatuloy ka sa Kanya, wala ka na sa kasalanan. Pag na kay Jesus ka, wala ka na sa kasalanan. Sabi ng Lord, hindi na kita padadalhan ng sakit o karamdaman. Amen. Kaya nga, maliwanag po, napakahalaga po ang mga kaloob ng Holy Spirit. Kayo rin tatanggapin nyo ito. Maniwala kayo. Walang sinabi rito na pastor lang o evangelist lang ang bibigyan niya ng gift o apostol lang. Walang sinabi ang Bible. Ang sabi niya, ang mga tandang ito, kapangyarihan, ay susunod sa lahat ng mananampalataya. Lahat po ng believers. Mga kapatid, kaya nga lahat kayo pwedeng tumanggap ng ganitong mga kaloob. Paniwalaan nyo ito, pag-pray nyo, hingin nyo sa Lord, pwede nyo hingin. Sabi ng Bible, covet to prophesy, sabi ni Pablo. Covet, nasain nyo, pag nasaan nyo na makatanggap ng spiritual gift, na makapagpropesiya. At huwag niyong ipagbawal ang pagsasalita ng ibang wika, sabi niya. Kalooban ng Lord na nasain natin ang mga gift na ito, covet to prophesy. Pero ako po hindi ko hiningi sa Lord to. Kusang binigay niya. Binigay ng Lord ito, mga kapatid. Talagang siguro, yun talagang grace ng Lord sa akin. Napaka-gracious niya, no? Yun na po, nagpa-pray lang ako noon sa isang American evangelist, miracle worker, mga kapatid, na pagpalain ng Lord yung aking paglilingkod. Gusto kong maglingkod. Yun lang ang inano ko. Pero nakita ko yung bolang apoy galing sa langit, tumama sa noo ko. Doon ko nakita, first time kong naranasan yan. Slain by the power of God. Nawalan ako ng malay. Biglang nagdilim yung paningin ko nung makita ko yung apoy na kasi laki ng bola ng basketball, bumagsak sa langit, tumama sa noo ko. Nawalan ako ng malay. Pagtayo ko, nagtataka ko, ano yung bolang yun? Ano yung apoy na yun? Hindi ko pa maintindihan noon. Ngayon alam ko na, ang apoy pa lang yan ay ang Holy Ghost and fire.
ang apoy ng Espiritu Santo, gift of healing, working of miracles, kapangyarihan ng Diyos na pwedeng magsumunog sa lahat ng demonyo ng sakit. Mga kapatid, hindi pwedeng hindi sila lalayas kapag nasa iyo ang Holy Ghost and fire. Amen? Kaya salamat sa Lord. Yun lang po. Siguro next meeting, may 1 hour na tayo. Okay na? May 1 hour? Okay na po. Salamat po. Siguro, bye-bye muna for now. No? Siguro next Sunday po, ini-invite namin ang lahat po ng ating mga kapatid na magpatuloy po kayo na makinig sa programang ito tuwing linggo ng gabi, tuwing linggo, alas 8 ng gabi. Kasi alas 8, okay na oras yan eh. Siguro nakakain na yung mga tao, nakakain na, nagpapahinga na lang. Kaysa manood ng television, makinig po kayo ng salita ng Diyos. May mararagdag sa kaalaman nyo. Tandaan nyo, may revelation idadagdag ng Lord sa inyo. Pakatandaan nyo, the more revelation you get, lagi ko sinasabi ito, the more revelation you get, the more word you get, the more powerful you become. The more word of God you get, the more Jesus Christ you become. Lalo kang magiging powerful. Lalakas ka. At yung mga kaloob, ibibigay ng Lord yan, mga kapatid, sa mga sumasampalataya. Okay? Salamat po at tayong lahat ay manalangin bago tayo magpaalam, mga kapatid. Tayo po sumandaling manalangin, magpasalamat sa Lord sapagkat napakabuti niya. Muli, tuwang-tuwa ako hanggang ngayon yung saya namin dahil tagumpay ang krusada, isang maliit na barangay crusade, pero nakita namin kumilos ang Panginoon. Yun po ang kinagagalat ko. Ang Lord, bagamat kulang ng ating fasting, alam mo, nakapag-fasting lang ako ng diretsong 2 days. Or less 2 days lang. Dinidiretso ko sana hanggang crusade, hindi na ako kakain hanggang krusada. Total 2 days ang kakayanin ko. Pero sabi ng Lord sa akin, yung pangalawang araw ko, araw ng Miyerkules, sabi ng Lord, kumain ka na. Pinakita niya sa akin sa vision ng pagkain. Ibig sabihin ng Lord, tama na ang fasting. Kailangan mo ng lakas sa krusada. Kaya salamat sa Lord sa 2 araw na fasting, napakaraming himala ang ginawa ng Diyos. Dahil ang fasting, hindi naman yun ang magpapagaling sa may sakit. Amen po ba? Ang magpapagaling si Jesus din. Amen? Sinusunod lang natin ang Word of God. Kailangan nating maghandog sa Kanya ng ayuno kay Jesus. Ang fasting, inahandog natin sa Diyos, hindi sa kaluluwa, mga kapatid. Pinalulugdan natin ang Lord. Pinapakita natin ang mahal natin ang Lord kaysa ating physical na pagkain o literal na pagkain. Kaya ang Lord, pag naawa ang Diyos, doon, dito, maraming himala. Salamat sa Panginoon, 2 days, nangusap siya na kumain ako. Thank you, Jesus. Kaya, nakaka-encourage po. Kung subukan niyo pong mag-fasting din, napaka-sarap, napakaganda sa pakiramdam ang nakapaghahandog sa Lord ng konting sakripisyo. Ang susunod na crusade, kung lulubin ng Lord, itong pinakita niya sa vision kay Brother Christopher Magtoto, taga Barangay Kalulot, na vision niya po o napanaginipan niya, nagbibigay ng mga leaflets at invitation sa krusada, mini crusade sa kanilang barangay, isang malaking resettlement. Kaya ipag-pray po natin nawa ito ang susunod na krusada. Habang nagpa-follow up kami sa Nueva Ecija, tuloy-tuloy po ang krusada ng church, ng gospel, barangay po. Kahit barangay crusade lang, nakakapagtrabaho tayo sa Panginoon. Kaya kung lolobin ng Lord, gaganapin po ito ngayong Marso. Itong darating na, siguro last week ng March, kahit 2 gabi lang po. Ito malapit lang sa amin ito. Kaya hindi masyadong mahirap, no? Kasi pag malapit lang, hindi mahirap po. Kaya kahit hindi na kami mag-invite sa mga kapatid sa Nueva Ecija, sa Tarlac, o iba-ibang lugar,
dito lang sa Pampanga, kayang-kaya na po na may sagawa itong krusadang ito, kasi ang krusadang malaking trabaho talaga, mga kapatid. Magsasabit ka ng streamers, mga tarpaulin, malalaking tarpaulin, magsasabit ka ng mga, alam mo na, no? Para ma-promote mo ang campaign, ang crusade. Pagkatapos, mamimigay kayo ng mga flyers, iba-ibang leaflets, para sa invitation, house to house. Malaking trabaho talaga. Hindi na ako gumagamit ng poster. Hindi na uso. Tarpaulin na lang po. Mas colorful, mas eye-catching. No? Kaya mga kapatid, kung lolobin ng Lord, last week ng March, kung malapit kayo sa Northville 14, Barangay Kalulot, dito lang sa Barangay Kalulot at Barangay Sindalan, mababasa nyo na sa mga kanto yung mga tarpaulin. Isasabit namin yan siguro 2 weeks before, no? Maaring second week o third week ng siguro pang third week ng buwang ito, isasabit na namin mga tarpaulin, mga streamers, mababasa nyo na sa mga kanto. Kaya mga kapatid, yun lang po, manalangin po tayong lahat. Maraming salamat sa inyong suporta, pagsubaybay sa ating programa. Kami po ito tunay na na-encourage dahil lagi naming nakikita ang inyong panonood. Lord Jesus, salamat po, Panginoon, sa Lord, tagumpay na binigay mo po sa amin sa gabing ito, sa aming live streaming. Papasalamat ako, Lord, sa binuo mong multimedia team. Lord, napaka-ganda ng aming programa ngayon. Nakikita ko po, gumaganda ang aming live streaming. Nadarama ko ang iyong prophecy na malapit ang maganap, Panginoon, na ang aming Facebook ministry at YouTube ministry ay palalaguin mo, palalawakin mo, at Lord God, at nagagamit namin upang palakasin ang mga kapatid namin sa iba't ibang bansa ngayon na nag-abroad at nagtrabaho sa iba't ibang parte ng mundo, at ang libang kapatid namin sa aming bansa, sa iba't ibang probinsya, na sa servisyoan din po namin tuwing linggo ng gabi. Ganon din ang aming mga kapatid na sumusubaybay sa aming programa. Maraming salamat po sa kanila. Pagpalain mo po silang lahat sa gabing ito. Basbasan mo at pagpalain lahat ng viewers, lahat ng nanonood sa programang ito. Lord, dalangin ko po na silang lahat ay pagalingin mo, Panginoon. Idinadalain ko ang greater miracles, ipagkaloob mo rin sa aming mga viewers. Sino man ang may sakit sa kanila, sino man ang may nararamdaman ngayon sa kanilang mga katawang pisikal, Lord, ang may cancer, leukemia, Lord, diabetes, high blood, TB, o anumang karamdaman, Lord, iunat mo mapagpala mong kamay at abutin mo silang lahat, Lord. At dalangin ko ang kagalingan nilang lahat sa gabing ito. Balutin mo sila sa banal mong dugo at mga latay mo at sugat na nagpagaling na sa amin sa oras na ito. Dalangin ko ang kanilang kumpletong kagalingan, Panginoon. Pati na ang kanilang mga pamilya, pagalingin mo po silang lahat. Pagpalain mo silang lahat sa financial, material, o financial na pangangailangan nila sa araw-araw. Ibuhos mo sa kanilang yung blessing, sapagat ang salita mo na naririnig nila ay susi ng pagpapala. Ito ang source ng lahat ng kasaganaan at kagalingan at kaligtasan. Dalahin ko po na patuloy mo silang pagpalain sa programang ito at dalahin ko na sila po ay mag-share sa kanilang mga kaibigan at mga kapatid, mga kamag-anak. Lord, i-promote nila ang salita mo ito, ang programang ito, upang maraming tao ang maligtas, maraming tao ang mapagpala at gumaling. In the name of Jesus Christ, Espiritu ng sakit at karamdaman, Satan, I bind you. Ginagapos kita, Satanas. Ginagapos ko, I bind your power. Ginagapos ko yung kapangyarihan, Satanas. At ngayon din inuutusan kita, demonyong sakit at diablo, lumayas ka sa mga taong pinahihirapan mo sa karamdaman. Demonyong cancer, leukemia, diabetes, asthma, TB, goiter, sakit sa puso, arthritis, at lahat ng uri ng karamdaman. Inuutusan ko kayong lahat, mga masasamang espiritu, na magsilayas ngayon din sa mga kapatid na nakikinig sa programang ito. In the name of Jesus Christ of Nazareth, mga kapatid, tanggapin niyo ang kagalingan. Be healed and be made whole in Jesus' mighty name. Amen.
Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kita-kita po tayo muli next Sunday, alas 8 ng gabi. God bless you po. Good day.